Wanted, kakaibang hanap buhay, qualifications, masipag syempre, pero dapat din may diskarte at gimmick. 8 spade, 6,800. Pasok! Nood na mga suki. Yun nga lang ang mga paninda, hindi lahat. Presyong divisorya. So 62,437. Sa pinakabagong gimmick ng mga online seller ngayon, ang pagpapa-Facebook Live Auction. Nakita namin, ang dami dito sa Japan kasi nga kapag sinabi mong Japan ng mga brand, sabi ng mga namimili na ano talaga, walang fake. Kaya sabi ko, ate, mag-live na rin tayo. Sa likod ng mga ibinibenta niyang pre-love o second-hand at brand new branded bags na 1,200 pesos hanggang 85,000 pesos ang presyo. Isa-isa itong ipapakita, i-describe at imo-model pa. Kita nyo ba ako? Okay, Day. Oh, Awaya, Daya. Awaya, Daya. ayan po. At saka niya sasabihin kung sa magkano. 21,000 peso po, 45,000 yen. Ang mga nanonood, kanya-kanya ng mine sa comment section. Pero imbes na magpataasan ng bid, nambabarat, nakikipagtawaran ang mga interesado. Yung kaliwaan kasi napakatrabaho kasi di ba makikita, dalhin mo pa yung ano. Eto wala ka nang gagastusin eh. Papadala namin halimbawa, tatawag lang kami, kukunin lang dito ng post office. Ang bags galing sa mga branded recycle shop at pawn shop sa Japan. Yun nga lang, dahil online ang bentahan, hindi maiwasang may mga nagdududa. Meron din daw mga nagsasabi na fake ang ilan niyang bags. May tumawag na rin daw sa kanyang scammer o manloloko. Baka ikaw ang scammer. Kasi tingnan mo, yung profile mo, nakamaskara ka. Kami kitang-kita ang aming mga mukha. Sulit naman daw ang kanyang kita. Ang mga in-order, isiniship niya worldwide. Dito naman sa Kalumpit sa Bulacan, kapag malapit na ang bola ng loto pero wala na silang oras para itaya ang lucky numbers nila, worry no more! Dahil meron sila ritong tagataya at tagapila sa loto, ang depadyak na si Marlon. Noon kasi nawalan ako ng trabaho sa bukid. Sabi ko wala naman trabaho kasi napasma ako noon Paano kaya magkakitaan? Pwede kayang magpataya ng loto. Alas 6:30 ng umaga, lumalarga na si Marlon. Bit-bit ang mga lotto card. Sakay ng kanyang bisikleta, iniisa-isa na niya ang mga tataya. Saan ba yan? Yung dati ha, 9, 12, 29, 7. Tiwala nga. Ayaw lang ako patama. Kakaawa naman. Pero yung hapong bisikleta yan Sa bawat box na tinatayaan, 4 na piso ang tubo niya. pinakamalakas kong nakita yung sa 200, pinakamaya naman 80. Pinagkakasya, pag hindi na sa pangbayad tubig kuryente, nangungutang naman ng 5-6. Pero alam nyo ba na noon pa lang 2013, si Marlon mismo ang tumama sa loto ng halagang 150,000 pesos. Ang pera, ipinampatayo niya ng bahay. Ang hiling ng miss ko sana tumamalan tayo ng pangpagawa ng bahay. Kaya ng Diyos pagkalooban naman ng 5 number. Tumama man minsan sa loto. Ayaw daw ni Marlon na sa swerte lang iasa ang kanyang buhay. Kaya kumakayod pa rin siya para sa kanilang mag-asawa. Kung akala nyo, tapos na ang selebrasyon ng Chinese New Year sa labas lang ng US Embassy dito sa Maynila. May nag-enter the dragon, ang tinatawag nilang Lady Dragon, si Linda. Pag nagagalit ako, gaano daw ako ng fire. Fiery words. Fiery words lang naman. Si Linda, leader ng mga nagtitinda ng kung ano-ano sa labas ng embassy. Pero ang tinatawag nilang Lady Dragon at ang kanyang mga kasamahan, meron palang kakaibang sideline. Sa mga nag-a-apply kasi ng visa sa US Embassy, bawal ipasok ang mga telepono at iba pang electronic gadgets. At ang mga aplikanteng hindi ito alam o nakalimot sa patakarang ito na walang mapag-iwanan ng kanilang gadgets, to the rescue, si Lady Dragon. May nag-approach sa akin na seaman. Hindi raw siya makakapasok
dahil may dala raw siyang electronics. Eh, alam ka bang pag-iiwanan ko? Sa akin, gusto mo iwan mo, kaya lang bigyan mo ko ng ID mo para alam ko na sa'yo yan. Tapos yun na, doon na nag-start. 200 piso ang kanilang singil sa bawat cellphone o bag na ipatatago. 50 pesos naman para sa mga maliit lang na gadget gaya ng headset o flash drive. Inilalagay nila ang mga ito sa naka-ziplock na lalagyan. Para hindi raw magkapalit-palit ang mga pinaiwang gadget, meron silang claim stop. Dalawa to, yung isa sa kanya, yung isa sa amin. Ito, pag mag-release ka, kailangan dala-dala mo tong self number. Ang visa applicant na ito, nung una, nagdalawang isip daw kung kanino pwedeng iwan ang kanyang mga gamit. Check nyo bago kayo umalis. Sabi ko nga, ate, hindi kaya naman delikado, sabi naman niya. Hindi niya pagpapalit yung buhay niya sa konting gamit. Eh, lagi ko naman sinasabi sa kanila, hindi ko kailangan yung gamit nyo. Kailangan ko ang pera, ang bayad. To share with my tropa. Kada araw, ang average daw na kita ni na Lady Dragon at ng kanyang mga kasamahan mula 1,000 to 1,500 pesos. Hindi na masama ha, lalo pat ang kanilang puhunan na sila'y mapagkakatiwalaan. Maghanap buhay kayo ng tama, na walang manluloko. Saka I love my work, kaya siguro ganun. Pag mahal mo yung trabaho mo, maganda resulta. Importante syempre na kumita ng pera. Pero sa totoo lang, higit pa sa pera ang kapital ng mga gustong maghanap buhay. Mahalaga, diskarte, disiplina at pruweba na ikay maaasahan. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.